Sa gabing dapat ay puno ng pasasalamat, isang malupit na kataksilan ang inihain sa hapag ng Noche Buena. Habang nagbubunyi ang mundo, tinalikuran ni Alejandro ang banal na sumpa at ipinasok ang kanyang kalaguyo sa aming tahanan. Tanggapin mo siya o mawawala sa iyo ang lahat, banta niya. Ngunit hindi niya alam, bawat patak ng aking luha sa loob ng 3 taon ay naging semento sa kabaong na ako mismo ang nagdisenyo para sa kanyang danggal. Ako si Catalina, at ngayong gabi, guguho ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang mapanlinlang na hare? Maglatag ka ng isa pang plato sa mesa, Catalina, at siguraduhin mo mainit ang sabaw. Maselan ang pagbubuntis ni Clara, kailangan niya ng sustansya. Ang boses ni Alejandro ay parang isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng aming dining room. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng hiya. Nakatayo siya sa harap ko, habang ang isang kamay ay nakaakbay sa balikat ng isang babaeng halos kalahati lang ng edad ko. Si Clara. Suot nito ang isang hapit na pulang bestida na lalong nagparikit sa umbok ng kanyang tiyan. Ang tiyan na naglalaman ng kataksilan ng aking asawa. Sa mga sandaling iyon, hawak ko ang isang malaking bandahali ng hamonado na kinuha ko pa lang sa oven. Ramdam ko ang init ng pinggan na tumatago sa aking potholder, ngunit mas matindi ang init na gumagapang sa aking dibdib. Ito ang Noche Buena na 3 araw ko ng pinaghandaan. Nilinis ko ang bawat sulok ng bahay, nagluto ako ng paboritong mechado ni Alejandro, at nag-ayos ako ng sarili sa pag-asang ito ang gabing magbubuklod muli sa aming pamilya. Dahan-dahan kong ibinaba ang bandahali sa gitna ng mesa. Hindi ko hinayaang marinig ang anumang kalansing. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Parang isang arkitekto na tinitiyak na pantay ang bawat guhit sa blueprint. Ngunit sa loob-loob ko, bawat selula ng aking katawan ay nanginginig sa pot. Alejandro, ano itong biro na ito? Mahinahon kong tanong, bagaman ang boses ko ay parang isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Hindi ito biro, Catalina. Let's be practical. Malaki itong bahay. Bakit kailangang magtiis si Clara sa isang maliit na apartment habang dinadala niya ang anak ko? Anong sasabihin ng mga tao kung malaman nilang pinababayaan ko ang mag-ina ko? Inilapit ni Alejandro ang kanyang muka sa akin. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng aking nilutong ulam. Isipin mo na lang na kasama mo siya dito para may katulong ka sa mga bata. You're always busy with your blueprints anyway. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Hi, Miss Catalina! I hope we can be friends. Sabi kasi ni Alejandro, napakabait mo raw at mapag-unawa. I'm sure hindi mo hahayaang mapahamak ang magiging kapatid ng mga anak mo, di ba? Ang bawat salita ni Clara ay parang mga karayom na unti-unting ibinabaon sa aking puso. Ang kanyang Taglish na pananalita ay puno ng mapanuyang tamis, isang uri ng kamandag na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang inosenteng mukha. Tiningnan ko ang kanyang tiyan. Pagkatapos ay ang mga mata ni Alejandro na dati ay puno ng paghanga sa akin, ngunit ngayon ay puno na ng pagkabagot at pandidiri. Nanigas ang aking mga daliri sa gilid ng aking apron. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga paa, na tila ba ang lahat ng dugo sa aking katawan ay pumanik sa aking ulo. Ang ingay na mga paputok sa labas ay tila naging isang malabong ugong sa aking pandinig. Naalala ko ang 3 taong nakalipas. Ang gabing unang beses kong nakita ang isang resibo ng hotel sa bulsa ng kanyang Amerikana. Ang gabing pinili kong manahimik at magmasid sa halip na magwala. 3 taon. 1,075 araw ng pagpapanggap. Bawat ngiti ko sa kanya sa hapagkainan, bawat pag-aayos ko ng kanyang kurbata bago siya pumasok sa opisina, lahat ng iyon ay bahagi ng isang pundasyon.
Isang pundasyong hindi para sa aming pagsasama, kundi para sa kanyang pagbagsak. Catalina, nakikinig ka ba? Sabi ko, kumuha ka ng isa pang plato. Muling sigaw ni Alejandro. Mas malakas na ngayon, sapat na para manginig ang mga kristal na baso sa cabinet. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay naging mapait, may lasa ng abo at lason. Tiningnan ko sila ng diretsyo. Ang lalaking minahal ko ng 20 taon at ang babaeng nagnakaw ng aking kapayapaan. Sige, Alejandro, bulong ko. Maglalatag ako ng plato. Pakainin natin ang pamilya mo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa kusina. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Ngunit ang aking isip ay kasing linaw ng isang diamante. Sa loob ng aking bulsa, mariin kong hinawakan ang isang maliit na flash drive. Ang naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya at ang lihim na dokumento ng kanyang ama. Habang ginubuksan ko ang lalagyan ng mga plato, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Kasing talim ng kidlat sa madilim na gabi. Hanggang kailan ko kayang itayo ang pader ng katahimikan bago ito tuluyang gumuho sa bigat ng aking galit? I like this chair, Alejandro. Ang sarap sa likod. Parang yayamanin talaga. Bagay na bagay sa akin, di ba? Isang masakit na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clara habang marahang umuupo sa selyang nasa dulo ng mesa. Ang selyang para lamang sa akin. Ang aking trono bilang reyna ng tahanang ito. Pinanood ko kung paano niya hinaplos ang semento at kahoy ng aming hapagkainan. Ang hapag na ako mismo ang nagdisenyo 3 taon na ang nakalilipas. Of course, baby. Everything in this house is yours now. Kung gusto mo, ipatapon na natin ang mga lumang gamit dito at palitan ng bago. Masyadong formal ang taste ni Catalina. Parang opisina na itong bahay. Sagot ni Alejandro habang nagsasalin ng alak sa kanyang baso. Ang bawat salita niya ay parang isang sampal na walang tunog, ngunit sapat na para mag-iwan ng pulang marka sa aking pagkatao. Nanatili akong nakatayo sa may pintuan ng kusina. Hawak ang puting plato na para sana kay Clara. Naramdaman ko ang pagbigat ng aking dibdib. Ang bawat hininga ko ay parang dumadaan sa isang makitid na tubo na puno ng bubog. Ang aking mga daliri ay namamanhid at ang dulo ng aking mga kuko ay bumaon sa aking palad hanggang sa makaramdam ako ng kaunting hapdi. Ang tanging paraan para hindi ako tuluyang bumigay at sumigaw. Tila bumalik ang aking gunita sa isang maulan na gabi. 3 taon na ang nakalilipas. Noon ko unang natuklasan ang lihim ni Alejandro. Nakita ko ang isang resibo mula sa isang mamahaling alahas sa loob ng kanyang bulsa. Ngunit hindi kailanman dumating ang alahas na iyon sa akin. Sa halip na magwala, pinili kong maging arkitekto ng sarili kong kaligtasan. Noon ko sinimulang pag-aralan ang bawat galaw niya sa aming kumpanya. Ang bawat sentimo ibinubulsa niya mula sa mga proyekto namin. Catalina, ano pong hinihintay mo riyan? Serve the food. Gutom na si Clara. Utos ni Alejandro nang hindi man lang ako tinitingnan. Para sa kanya, isa na lamang akong bahagi ng dekorasyon ng bahay na ito. Isang gamit na wala ng silbi. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa. Inilapag ko ang plato sa harap ni Clara nang walang anumang emosyon. Ang tunog ng porselana na tumama sa matigas na kahoy ay tila isang babala para sa akin. Salamat, Miss Catalina. You know, you're so hardworking. No wonder Alejandro looks for someone more relaxed, sabi ni Clara habang tinitingnan ang aking mga kamay na may bahid pa ng harina at amoy ng bawang. Isang mapait na insulto na binalot sa peking paghanga. Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata. Hard work is what built this house, Clara. And hard work is what keeps it standing. I hope you know how to handle things when the foundation starts to shake. Nawala ang ngiti sa labi ni Clara.
Lumingon siya kay Alejandro na tila humihingi ng saklolo. Alejandro, she's being mean to me again. Baka ma-stress ang baby natin. Agad na tumayo si Alejandro at hinawakan ang aking braso ng mahigpit. Catalina, stop it! Huwag mong idaan sa mga architectural metaphors ang inggit mo. Kung hindi mo kayang tanggapin si Clara rito ng maayos, baka mas mabuting ikaw na ang umalis. I can easily replace you, even in the office. Hindi ako kumibo. Ang sakit sa aking braso ay wala sa kalahati ng sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Ngunit sa likod ng aking mga mata, may isang apoy na unti-unting nagliliyab. Replace me? Hindi niya alam na ang lahat ng pirma niya sa mga ilegal na kontrata ay nasa kamay ko na. Hindi niya alam na ang bawat pagkakamaling ginawa niya sa nakalipas na 3 taon ay nakatala sa isang blueprint na siya mismo ang nagbigay ng tinta. I understand, Alejandro. Mahinahon kong sagot. Badaman ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Magpapahinga na ako sa itaas. Iwan ko na kayo sa inyong Noche Buena. Habang paakyat ako sa hagdan, narinig ko ang kanilang tawanan sa ibaba. Ang masayang halahak ni Alejandro at ang malanding boses ni Clara. Bawat baitang ng hagdan ay tila isang hakbang palayo sa aking lumang buhay. Pumasok ako sa aking kwarto at nilock ang pinto. Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang aking laptop mula sa ilalim ng kama. Binuksan ko ang isang folder na may pamagat na Project Redemption. Doon, nakita ko ang huling piraso ng puzzle. Isang email mula sa aking abogado na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay nakapangalan na sa akin dahil sa nilabag na moral clause ni Alejandro sa diwa ng kanyang ama. Isang malamig na hangin mula sa bukas na bintana ang humaplos sa aking mukha. Ang mga paputok sa malayo ay nagsisimula na magliwanag sa kalangitan. Sa bawat pagsabog ng kulay sa dilim, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Kapag nalaman na ni Alejandro na siya ay nakatayo sa isang lupang hindi na kanya, sino sa amin ang tunay na mawawalan ng tahanan? Ang isang bahay na walang tunog ng sanggol ay parang isang mausoleo, Catalina. Malamig, tahimik, at walang buhay. Huwag mong sisihin si Alejandro kung naghanap siya ng init sa ibang kalan. Ang boses ni Doña Elena ay kasing talim ng labaha, binalot sa sutla ng kanyang maranyang pananalita. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang kanyang paboritong itim na terno na tila ba nagluluksa siya sa gitna ng isang selebrasyon. Hindi ko narinig ang pagpasok ng kanyang sasakyan sa garahe. Ang tanging nagpabago sa hangin ay ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kandila at pagkain. Dahan-dahan akong bumaba sa hagdan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila ba may mga kadenang nakagapos sa aking mga bukong-bukong? Nakita ko kung paano nagliwanag ang mukha ni Alejandro nang makita ang kanyang ina at kung paano si Clara ay agad na tumayo at nagmano sa matanda nang may peking kaba sa kanyang mga mata. "Mama, mabuti at nakarating kayo!" Bati ni Alejandro, sabay yakap sa kanyang ina. "Ito po si Clara, ang babaeng magbibigay sa inyo ng apo na matagal ninyong hiniling." Humarap si Doña Elena kay Clara. Hinawakan niya ang mukha nito. Tila ba tinitingnan ng isang mamahaling alahas, nakakabili pa lang. Magandang bata at mas mahalaga, isang matabang lupa na handang magpatubo ng aming lahi. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang paningin sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang kislap ng pagmamahal, tanging malamig na paghatol. "Catalina, huwag kang tumayurya na parang estatwa. Ipagtimpla mo ako ng tsaa. Alam mo naman ang timpla na gusto ko, di ba? Yung hindi matabang, gaya ng pagsasama ninyo ng anak ko." Nanatili akong tahimik. Nadlakad ako patungo sa kusina, ramdam ang kanilang mga mata na nakatusok sa aking likuran.
Habang inihahanda ko ang tsaa, narinig ko ang kanilang tawanan sa sala. Ang tunog ng kutsarita na tumatama sa tasa ay naging tanging musika sa aking pandinig. Ang bawat kalansing ay tila isang tibok ng pusong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Nang ilapag ko ang tsaa sa harap ni Doña Elena, hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay kasing lamig ng yelo. Catalina Ija, simula niya sa isang tono na akala mo ay nagmamalasakit. Isipin mo rin ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil sa pamilya namin, mananatili ka lang na isang hamak na arkitekto sa isang maliit na kumpanya. Binigyan ka namin ng pangalan, ng buhay. Ang kaunting sakripisyo para sa kaligayahan ni Alejandro ay hindi kawalan. Hayaan mo na si Clara rito. Maging mapagbigay ka. Yan ang turo ng ating relihiyon at tradisyon. Gusto kong isigaw sa kanya na ako ang nagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Gusto kong ipamuka sa kanya na ang pangalan na ipinagmamalaki niya ay nabahiran na ng dumi ng kanyang anak. Ngunit hinawakan ko ang aking dila. Sa halip, mas pinili kong tingnan ang kanyang mga daliri. Mama, may nakalimutan po ba kayong isuot? Tanong ko ng may mahinahong boses. Tumingin siya sa kanyang kamay at pagkatapos ay ngumiti ng nakakaloko. Ang singsing na esmeralda ng pamilya. Ibinigay ko na kay Clara kanina bago kami pumasok dito sa sala. Bagay sa kanya, di ba? Mas matingkad ang kulay kapag suot ng isang babaeng nadadala ng bagong buhay. Nakita ko ang singsing sa daliri ni Clara. Ang singsing na yun ay ipinangako sa akin ng ama ni Alejandro bago siya mamatay. Ang singsing na simbolo ng pagiging reyna ng tahanang ito. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang malakas na pagyanig sa aking kalooban. Hindi ito lindol, kundi ang huling pader ng aking pagtitimpi na tuluyan ng nagiba. Bagay nga po sa kanya, Mama. Sagot ko, habang unti-unting lumalawak ang isang lihim ng ngiti sa aking mga labi na hindi nila napapansin. Dahil ang mga bagay na nakaw, madalas ay mas matingkad tingnan bago ito tuluyang bawiin ng tadhana. Kumunot ang noo ni Doña Elena. Anong ibig mong sabihin? Wala po. Ang sabi ko po, sana ay mabusog kayo sa inihanda kong pagkain. Dahil baka ito na ang huling Noche Buena na kakain tayo sa hapag na ito nang magkakasama. Wika ko bago ako tumalikod at bumalik sa dilim ng pasilyo. Pumasok ako sa aking opisina at nilock ang pinto. Kinuha ko ang aking telepno at nag-type ng isang mensahe para sa aking abogado. Execute the transfer. Now. Sa labas, ang mga paputok ay lalong naging maingay. Ang langit ay nagmistulang isang digmaan ng liwanag at dilim. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Isang drum ng digmaan na naghuhudyat na ang arkitekto ay handa na para sa huling pagbuwal ng kanyang binuong tore. Mama, bakit po umiiyak si Nanay Rosa sa kusina? At sino po yung babaeng nakaupo sa upuan niyo? Ang boses ni Pau, ang aking bunso, ay parang isang marahang kalabit sa aking natutulog na kaluluwa. Nakatayo siya sa pintuan ng aking opisina, yakap-yakap ang kanyang lumang oso, habang sa likuran niya ay nakatayo ang panganay kong si Marco na may bakas ng kalituhan sa kanyang mga mata. Ang kanilang kawalang malay ay ang pinakamabigat na krus na kailangan kong pasanin sa gabing ito. Lumapit ako sa kanila at lumuhod upang maging kapantay ang kanilang mga paningin. Pinilit kong ikubli ang paninginid ng aking mga labi. Hinaplos ko ang buhok ni Pau. Nadarama ang lambot nito na tila ba isang paalala na mayroon pang natitirang kabutihan sa mundong ito. Huwag kayong mag-alala mga anak. May mga bisita lang si Papa. Bulong ko, bagaman ang bawat salita ay parang isang tinik na bumabara sa aking lalamunan. Doon muna kayo sa kwarto, okay?
Maglaro muna kayo ni Kuya Marco. Pero mama, sabi po ni Papa sa amin kanina, may bago na raw kaming kalaro na darating. At sabi nung babae, siya na raw ang mag-aalaga sa amin simula bukas. Singit ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alinlangan at takot. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang galit na kanina ay parang baga lang ay biglang nagliyab at naging isang malaking sunog. Hindi sapat kay Alejandro na bastusin ako sa harap ng kanyang ina. Kailangan niya ring lasunin ang isipan ng aking mga anak. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Nanay Rosa sa silid. Ang kanyang mga mata ay mapula at na mga maga, isang tahimik na saksi sa lahat ng aking tiniis sa loob ng maraming taon. Dala niya ang isang tray na may mainit na gatas para sa mga bata at isang tasa ng kape para sa akin. Halika na mga idyo, doon muna tayo sa kwarto. Hayaan muna natin ang mama ninyo na makapag-isip, malumanay na sabi ni Nanay Rosa. Nang makuha na niya ang atensyon ng mga bata, lumingon siya sa akin. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamahal at sakit. Ija, uminom ka muna. Alam kong nanunuyo na ang lalamunan mo sa bigat ng iyong dinadala. Nang makaalis ang mga bata, naupo ako sa sahig, sa tabi ng aking mesa. Inabot ni Nanay Rosa ang tasa sa akin. Ang init ng porselana ay gumagapang sa aking palad, ngunit ang aking kalooban ay nananatiling kasing lamig ng semento. Nanay Rosa, nakita niyo ba kung paano nila ako tratuhin sa sarili kong bahay? Tanong ko nang may basag na boses. Para akong isang anino na pilit nilang binubura. Umupo si Nanay Rosa sa tabi ko at hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang kamay ay magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho. Ngunit ito ang pinakamalambot na haplos na naramdaman ko sa buong buhay ko. Nakikita ng Diyos ang lahat, Catalina. Huwag kang susuko. Ang mga haligi ng bahay na ito ay hindi gawa sa semento, kundi sa iyong pagtitiis. Pero tandaan mo, kahit ang pinakamatibay na gusali, bumibigay din kapag masyado ng mabigat ang dinadala. Uminom ako ng kape, ang pait nito ay sumasabay sa pait ng aking mga alaala. Naalala ko ang lahat ng gabing hindi ako natutulog para lang matapos ang mga architectural plans na nadpayaman kay Alejandro. Ang lahat ng sakripisyo ko para sa pamilyang ito ay tila ba naging isang malaking pagkakamali? Ngunit sa gitna ng aking panghihina, isang imahe ang pumasok sa aking isipan. Ang mukha ni Clara na suot ang aking singsing at ang mapanuyang ngiti ni Doña Elena. Ang aking lungkot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ako susuko, Nanay Rosa. Sabi ko habang tinititigan ang dulo ng tasa. Hindi ako ang aalis sa bahay na ito. Sila ang mawawalan ng matitirhan. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit o marahil ay sa alak. Nakasunod sa kanya si Clara na tila ba natatakot, ngunit may kislap ng tagumpay sa mga mata. Catalina! Anong karapatan mong sabihan ang mga bata na huwag lalapit kay Clara? Sigaw ni Alejandro. Sinabihan ko na sila na si Clara ang magiging bago nilang ina. Huwag mong lalong guluhin ang sitwasyon. Kung ayaw mong kalagkarin kita, palabas dito ngayon din. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking likod ay tuwid na parang isang riles ng tren. Tiningan ko siya ng diretsyo, walang bakas ng takot. Tanging isang malalim na pot na kasing lalim ng karagatan. Ina? Alejandro, ang ina ay hindi napapalitan gaya ng pagpapalit mo ng kurbata. Malamig kong sagot. At huwag mong subukang gamitin ang mga bata sa maruming laro mo. Lumapit si Alejandro sa akin. Ang kanyang kamay ay nakataas, na tila ba handa akong saktan? Ngunit bago pa niya ito maibaba, tumunog ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Isang malakas at tuloy-tuloy na alerto. Tiningnan ko ang screen. Isang mensahe mula sa bangko. Corporate account access restricted. Primary signatory, Catalina Reyes Villanueva. Isang lihim na katuwaan ang sumilay sa aking puso.
Ang unang domino ay natumba na. Bakit, Alejandro? Tanong ko nang may mahinahong boses habang nakatingin sa kanyang nanunuring mga mata. May problema ba sa iyong mga credit cards? Mukhang ang gabing ito ay magiging mas mahaba kaysa sa inaasahan mo. Catalina, bakit ayaw gumana ng corporate card ko? I'm trying to order more champagne for our guests and it keeps saying declined. Do something about it, now! Ang sigaw ni Alejandro ay umalingaw-ngaw mula sa sala hanggang sa loob ng aking opisina. Pumasok siya nang hindi kumatok. Hawak ang kanyang gintong credit card na tila ba isa itong baril na nakaturo sa akin. Sa likuran niya, nakasunod si Clara, nakakapit sa kanyang braso habang hinihimas ang kanyang tiyan. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita dahil sa naudlot na luho. Dahan-dahan kong inilapag ang aking baso ng kape. Tumingin ako sa screen ng aking computer kung saan nakabukas ang main server ng aming kumpanya, ang Villanueva Architects and Builders. Nakita ko ang pula at kumukurap na mga babala. Ang bawat system block na inilagay ko ay gumagana ng ayon sa plano. Baka naman may problema lang sa bangko, Alejandro? Mahinahon kong sagot, habang ang aking mga daliri ay marahang hinihimas ang dulo ng aking mesa. Gabi na rin kasi. Baka holiday maintenance. Holiday maintenance? This is a premium account. Hindi ito basta-basta nagkakaproblema. Humarap siya kay Clara at pilit nang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Don't worry, baby. Baka nagkamali lang itong asawa ko sa pag-update ng system kanina. She's getting old and forgetful. Tumawa ng mahinhin si Clara. Baka nga, Alejandro. Sabi ko naman sa'yo, you should let me handle some of the office stuff. Masyadong antik na ang paraan ni Miss Catalina. Antique. Isang mapait na katuwaan ang gumapang sa aking dibdib. Kung alam lang nila na ang antique na ito ang nagdisenyo ng digital na bitag na kasalukuyang sumasakal sa kanilang pananalapi. Alejandro, tawag ko sa kanya bago sila tuluyang makalabas. Na pala, tumawag ang foreman sa project sa Makati kanina. May mga bitak daw na nakita sa pundasyon ng Tower B. Ang sabi nila, hindi raw nasunod ang specifications ng semento na inaprubahan ko. Biglang tumigil si Alejandro. Ang kanyang balikat ay tila nanigas. Alam ko ang lihim na ito. 3 taon ko itong itinago habang naghahanap ng sapat na ebidensya. Binawasan niya ang kalidad ng materyales para mabulsa ang milyon-milyong pisong pondo ng kumpanya. Bakit sa'yo sila tumatawag? I told them to report directly to me. Bulyaw niya. Ang kanyang boses ay may halong kaba na pilit niyang ikinukubli. Dahil ako pa rin ang senior architect, Alejandro. At ang pangalan ko ang nakataya sa bawat gusaling itinatayo natin. Sabi ko habang tumatayo. Naglakad ako papalapit sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang galit. Ngunit, mas ramdam ko ang lamig ng aking tagumpay. Kung guguho ang gusaling yon, hindi lang ang lisensya ko ang mawawala. Mawawala rin ang lahat ng yaman na ipinagmamalaki mo ngayon. Vitriol? You're just trying to scare me, sabi niya. Ngunit nakita ko ang butil ng pawis na namumuo sa kanyang sentido sa kabila ng lamig ng aircon. Tara na, Clara. Hayaan mo na itong asawa ko. Masyado siyang madrama. Nang makaalis sila, binalot muli ng katahimikan ang aking opisina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng computer fan at ang malayo at masayang ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Naupo ako muli at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Doon nakatago ang mga litrato ng mga substandard na materyales, ang mga peking resibo na pinirmahan ni Alejandro, at ang mga video ng kanyang pakikipagsabwatan sa mga supplier. Ang bawat file ay parang isang bala na handa ko nang iputok. Naalala ko ang mukha ng aking biyenan, si Doña Elena, nang sabihin niyang ako ay tuyo na asawa. Marahil ay tama siya, natuyo na ang lahat ng pag-ibig at pag-unawa sa aking puso. At ang tanging natira ay ang matigas na bato ng katarungan.
Muli kong tiningnan ang litrato ng aking mga anak sa aking mesa. Para sa inyo ito, bulong ko sa aking isipan. Para hindi nyo maranasan ang mamuhay sa isang bahay na itinayo sa kasinungalingan, isang malakas na katok ang bumasag sa aking pag-iisip. Hindi ito si Alejandro. Ito ay si Nanay Rosa, may dalang isang sobre na may selyo ng korte. Ija, may nag-abot nito sa gate, para raw sa'yo, sabi ni Nanay Rosa nang may pag-aalala. Binuksan ko ang sobre. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay isang petisyon para sa annulment na isinampa ni Alejandro, na nagsasaad na ako ay may psychological incapacity at nais niyang makuha ang buong kustodiya ng mga bata dahil sa aking mabuway na kaisipan. Nanginginig ang aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot. Balak niyang kunin ang aking mga anak. Doon siya nagkamali. Doon niya tuluyang hinukay ang kanyang sariling libingan. Tumingala ako sa kisame at huminga ng malalim. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang blueprint ng aking paghihiganti ay wala ng puwang para sa pagkakamali. Nanay Rosa! Tawag ko habang mabilis na nililigbit ang aking mga gamit. Ihanda niyo ang mga bata. Aalis tayo bukas na madaling araw. Saan tayo pupunta, Ija? Sa lugar kung saan hindi tayo mahahanap ng mga anino ni Alejandro. Sagot ko habang nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang unang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unti nang sumisilip. Pupunta tayo sa Tagaytay. May mga lihim na kasing bigat ng semento, mga katotohanang ibinaon sa ilalim ng pundasyon upang hindi na muling makita ang liwanag. Hawak ko ang lumang sobrang kulay kape. Ang papel ay bahagyang nanilaw na sa paglipas ng panahon. Ngunit ang amoy ng lumang tinta at tabako ni Don Vicente ay tila naroon pa rin. Ito ang aking alas. Ito ang sandatang hindi inaasahan ni Alejandro na hawak ko. Ija, sigurado ka na ba rito? Kapag nalaman nila na wala na kayo rito sa umaga, tiyak na magkakagulo. Bulong ni Nanay Rosa habang mabilis na isinisilid ang mga huling damit ng mga bata sa malaking maleta. Hindi ako sumagot agad. Muli kong binasa ang huling talata ng testamento ni Don Vicente. Sa sandaling mapatunayan na ang aking anak na si Alejandro ay nagmalabis sa kanyang tungkulin, nagpakita ng imoralidad na wawasak sa danggal ng pamilya o napatunayang nagnakaw sa kumpanya, ang lahat ng aking shares at ang kontrol sa aming lupain ay automatikong ililipat sa pangalan ni Catalina Reyes Villanueva para sa proteksyon ng aking mga apo. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa akin. Alam ni Don Vicente. Alam niya ang dumi sa dugo ng kanyang sariling anak bago pa man siya pumanaw. At ako, ang pinili niyang maging bantay. 3 taon kong hinintay na makumpleto ang lahat ng ebidensya. Ang bawat babae, ang bawat nakaw na piso, ang bawat pagsisinungaling. Ngayong gabi, ang hustisya ay hindi na lamang isang plano sa papel. Ito ay isang pader na malapit ng gumuho sa ibabaw ni Alejandro. Kailangan maging mabilis tayo, Nanay Rosa. Ayokong magising ang mga bata na nakikita ang kanilang ama na nagwawala. Sabi ko habang isinasara ang vault sa likod ng aking painting. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. Ang buong bahay ay nababalot ng isang nakabibining katahimikan maliban sa mahinang hilik ni Alejandro mula sa kabilang silid. Ang silid na kasalukuyan niyang ibinabahagi kay Clara. Naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking dibdib. Isang paalala ng bawat gabing itinulog ko ng mag-isa habang siya ay nagpapakasasa sa bisig ng iba. Ngunit ang hapding iyon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na determinasyon. Habang pababa kami sa hagdan, narinig namin ang isang kalansing mula sa kusina. Tumigil ang tibok ng aking puso. Nanigas kami ni Nanay Rosa sa aming kinatatayuan.
Isang anino ang lumitaw mula sa dilim ng dining room. "Leaving so soon, Catalina? And in the middle of the night?" Ang boses ni Doña Elena ay parang isang malamig na haplos ng hangin mula sa sementeryo. Nakatayo siya roon, hawak ang isang baso ng tubig, ang kanyang mga mata ay nanunuri sa ilalim ng malabong liwanag ng night lamp. Mama, kailangan lang naming magpahangin ng mga bata. Masyadong mainit ang tensyon dito. Mahinahon kong sagot, bagaman ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng maleta. Lumapit ang matanda, ang kanyang mga tsinelas ay lumilika ng marahang tunog sa makinis na sahig. "Don't play games with me, Ija. I know you're planning something. You think you can just run away with my grandchildren? Alejandro is a Villanueva. Whatever is in this house, whatever is in that company, belongs to him. You are just a guest who overstayed her welcome." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Guest? Mama, I am the architect who kept this house standing while your son was busy tearing it down. At tungkol sa kung ano ang pagmamay-ari ni Alejandro, baka magulat kayo pagdating ng sikat ng araw." "You arrogant girl! Wala kang utang na loob!" Akmang sisigaw ang matanda, ngunit mabilis ko siyang hinarap. Huwag niyo po kaming subukan, Mama. Kung ayaw ninyong lumabas ang balita tungkol sa mga utang ni Alejandro sa kasino na kumpanya ang nagbabayad, hayaan niyo kaming dumaan. Alam niyo kung gaano kahalaga ang hiya sa inyo, di ba? Napatigil ang matanda. Ang kanyang muka ay naging kasin puti ng papel. Alam niya ang ibig kong sabihin. Sa mundo ng mga alta sosyedad, ang kahihiyan ay mas masahol pa sa kamatayan. Hindi na ako naghintay ng sagot. Sinandahan ko si Nanay Rosa na magpatuloy. Tahimik naming binuksan ang pinto patungo sa garahe. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humaplos sa aking mukha. Tila ba isang pagbati mula sa kalaya ang matagal ko nang hinihintay. Isinakay ko ang mga bata sa sasakyan habang sila ay mahimbing pang natutulog. Habang minamaneho ko ang sasakyan palabas ng gate, tiningnan ko ang huling pagkakataon ang malaking mansyon sa aking rear view mirror. Ang bahay na dinisenyo ko ng may pag-ibig, na yon ay isa na lamang magandang libingan ng aking mga pangarap. "Goodbye, Alejandro," bulong ko sa hangin. "Sa susunod nating pagkikita, wala ka nang ituturing na tahanan." Ngunit habang binabaybay namin ang daan patungong South Luzon Expressway, napansin ko ang isang pares ng ilaw ng sasakyan sa aking likuran. Hindi ito lumalayo. Hindi rin ito nag-o-overtake. Isang malamig na kaba ang gumapang sa aking batok. May sumusunod ba sa amin? O sadyang ang mga anino ng aking nakaraan ay hindi pa handang pakawalan ako? Dalawang mata ng apoy sa gitna ng dilim. Iyan ang nakikita ko sa aking rear view mirror habang binabaybay ang kahabaan ng South Luzon Expressway. Ang mga ilaw ng sasakyang nasa likuran ko ay tila mga mapanuring mata na hindi kumukurap, laging nakabuntot, laging nagbabanta. Mahigpit ang hawak ko sa manibela. Ramdam ko ang lamig ng pawis sa aking mga palad sa kabila ng buga ng aircon. "Ija, mukhang hindi lang ito nagkataon. Kanina pa yan sa huling exit," bulong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig. Yakap-yakap niya ang natutulog na si Pau sa likurang upuan. "Huwag kayong matatakot, Nanay. Hindi ko hahayaang may mangyari masama sa inyo," sagot ko, bagaman ang sarili kong puso ay tila isang tangbol na mabilis ang paghampas. Binilisan ko ang takbo ng sasakyan. Ngunit ang sasakyan sa likod ay ganoon din ang ginawa. Nang makarating kami sa isang mas maliwanag na bahagi ng kalsada, biglang bumuwelo ang sasakyang iyon at mabilis na pumanig sa aking kaliwa. Isang puting SUV. Na bumaba ang salamin nito, ang aking hininga ay tila tumigil. Hindi si Alejandro ang nasa loob. Ito
ay si Clara. Ang kanyang muka, na dati ay punong-puno ng peking tamis, ay nababalot na yon ng isang mapait na tagumpay. Nakasuot siya ng malalaking salamin sa mata, ngunit kitang-kita ang kislap ng pangungutya sa kanyang mga labi. Sumenya siya sa akin na tumabi sa gilid ng kalsada. Hindi ako sumunod. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho ng diretsyo, ngunit pilit niyang ginigit-git ang aking sasakyan. Para kaming nagsasayaw sa ibabaw ng apoy sa gitna ng highway. Sa takot na maaksidente ang mga bata, dahan-dahan kong itinabi ang sasakyan sa isang gas station na maliwanag ang mga ilaw. Huminto ang puting SUV sa harap ko, humaharang sa aking daraanan. Lumabas si Clara, ang kanyang pulang bestida ay humahampas sa hangin, tila isang babala ng panganib. Lumabas din ako. Tinitiyak na nakalak ang pinto ng sasakyan para sa kaligtasan ng mga bata at ni Nanay Rosa. Ang bilis mo namang tumakbo, Miss Catalina. Akala ko ba matapang ka? Akala ko ba ikaw ang arkitekto ng pamilyang ito? Bungad ni Clara. Ang kanyang boses ay matinis. Bawat salita ay may halong Taglish na tila ba nandidiri sa wikang kinalakihan. You look so desperate. Running away like a thief in the night. Anong kailangan mo, Clara? Tapos na ang Noche Buena. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng basura sa bahay na iyon, pati na ang lalaking kinasama mo. Malamig kong sagot. Nakatayo ako ng tuwid. Hindi hinahayaang makita niya ang anumang bakas ng panghihina. Tumawa siya, isang tunog na kasing pait ng lason. Basura? Oh, honey, you're the one being thrown out. Alam mo ba na habang nag-iempake ka, pinirmahan na ni Alejandro ang papeles para sa sole custody ng mga bata? He told the lawyers you're mentally unstable. At itong pagtakas mo ngayon, it's the final nail in your coffin. You're kidnapping your own children. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Sole custody? Psychological incapacity? Ang mga salitang ito ay tila mga bala na tumatama sa aking dibdib. Ngunit sa halip na bumagsak, lalong tumigas ang aking kalooban. Isang babala lang, Clara. Sabi ko habang humahakbang papalapit sa kanya. Ang aking boses ay naging kasing talim ng isang scalpel. Huwag na huwag mong gagamitin ang mga anak ko sa laro mo. Maaring nakuha mo si Alejandro, maaring nakuha mo ang singsing ni Doña Elena, ngunit hinding-hindi mo makukuha ang mga bata. At ang bahay na tinitirhan nyo ngayon, siguraduhin mong masarap ang tulog mo roon, dahil baka bukas wala na kayong bubong na masisilungan. You're delusional, sigaw ni Clara. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Wala ka ng pera, wala ka ng kumpanya. Alejandro is the king now. Ang hari na walang trono ay isang pulubi lang, Clara. At ang reynang gaya mo? Ikaw ang magiging unang biktima kapag gumuho ang toreng kinalalagyan nyo. Sagot ko bago ako tumalikod at bumalik sa aking sasakyan. Catalina! Hindi ka makakatakas! Hahanapin tayo ng mga pulis. Sisiguraduhin ko na sa kulungan ang bagsak mo. Pahabol na sigaw niya habang binubuhay ko ang makina ng sasakyan. Habang umaalis kami sa gas station, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay sa manibela. Hindi ito takot kay Clara. Ito ay ang adrenaline ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Ija, totoo ba ang sinabi niya, ang mga pulis? Tanong ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Hayaan mo siyang kumahol, Nanay. Ang mga asong malakas tumahol ay karaniwang walang kagat, bulong ko. Dahil sa gabing ito, hindi lang ang kumpanya ang kinuha ko sa kanila. Kinuha ko rin ang kanilang kakayahang makita ang susunod na hakbang ng isang arkitekto. Ngunit sa kabila ng aking matapang na salita, isang bagay ang nagpabagabag sa akin. Bakit alam ni Clara kung nasaan kami? Meron bang espiya sa loob ng aking maliit na grupo? O sadyang mas malalim ang galamay ni Alejandro kaysa sa inaasahan ko? Habang papalapit kami sa Tagaytay, ang hamog ay nagsisimula ng bumalot sa kalsada.
Ang bawat puno at bawat anino ay tila nagiging isang banta. Ang labanang ito ay hindi na lamang tungkol sa ari-arian. Ito ay naging isang madugong sayaw sa gitna ng apoy at isa lamang sa amin ang dapat manatiling nakatayo. Ang hamog sa Tagaytay ay parang isang puting kumot na nagtatangkang itago ang aking mga sugat. Ngunit ang lamig nito ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Narito kami sa isang maliit at lumang rest house na hindi alam ni Alejandro, isang ari-arya na binili ko gamit ang aking sariling ipon bago pa man magsimula ang aming gulo. Ang tunog ng mga kuliglig at ang malakas na paghampas ng hangin sa mga puno ng pino ang tanging musika sa gabing ito. Tahimik kong pinagmamasdan ang aking mga anak habang mahimbing silang natutulog sa maliit na kama. Ang kanilang mga mukha ay payapa, malayo sa gulo at dumi ng mundong iniwan namin sa Maynila. Hinaplos ko ang pisingi ni Pau. Ang kanyang balat ay malambot, isang paalala na sa gitna ng lahat ng pagkawasak na ito, meron pa akong dapat itayo. Isang kinabukasan para sa kanila. Ija, nakapag-lock na ako ng lahat ng pinto. Pero bakit parang balisa ka pa rin? Bulong ni Nanay Rosa habang iniaabot sa akin ang isang makapal na shawl. Nanay, paanong nalaman ni Clara kung nasaan tayo kanina? Tanong ko nang hindi inaalis ang tingin sa mga bata. Hindi siya basta-basta susulpot sa gas station nang walang nakapagsabi sa kanya. Biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang unregistered number. Sinagot ko ito nang may halong kaba. Hello? Architect Villanueva. I hope you're enjoying the view of the volcano. It's a beautiful place to hide, isn't it? Ang boses ay pamilyar. Si Attorney Dante Gatchalian, ang abogado ng kumpanya na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Ang pundasyong akala ko ay matibay ay meron pa palang isang malaking bitak. Dante? Ikaw? Ikaw ang nagsabi kay Clara? Ang boses ko ay naging kasing lamig ng hangin sa labas. Don't be so dramatic, Catalina. Alejandro offered me a deal I couldn't refuse. And besides, everyone knows you're going through a mental breakdown. Mas ligtas ang kumpanya sa kamay ni Alejandro. Sagot ni Dante nang may halong pangungutya. Just a tip. Ang GPS sa tablet ni Marco ay napaka-useful. Better turn it off before Alejandro arrives with the police. Ibinaba ko ang telepono. Mabilis kong kinuha ang bag ni Marco at nahanap ang kanyang tablet. Tama si Dante. Naka-on ang tracking app. Sa isang iglap, tila ba gumuho ang huling kuta ng aking seguridad? Pinagkatiwalaan ko ang taong ito sa loob ng 10 taon, ngunit tinalikuran niya ako para sa pera ni Alejandro. Ija, anong problema? Tanong ni Nanay Rosa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Traidor si Dante, Nanay. Alam nila kung nasaan tayo. Sagot ko habang mabilis na nililigpit ang aming mga gamit. Pero hindi ako susuko. Kung gusto nila ng laro, bibigyan ko sila ng isang palabas na hindi nila malilimutan. Samantala, sa aming mansyon sa Maynila, ang gabi ay hindi rin payapa. Nagising si Alejandro na may masakit na ulo mula sa alak. Ngunit mas masakit ang balitang sumalubong sa kanya. What do you mean frozen? Dante, I told you to handle the accounts. Sigaw ni Alejandro sa kanyang telponyo habang pabalik-balik sa sala. Si Clara ay nakaupo sa sofa, umiiyak ng walang luha. Alejandro, I tried to stop her at the gas station. Sabi ko sa kanya, huwag niyang itakas ang mga bata. But she looked at me like a monster. I was so scared for our baby. Shut up, Clara. Hindi makakatakas ang babaeng yan. Bulyaw ni Alejandro. Ngunit nang subukan niyang gamitin ang kanyang cellphone para tumawag sa bangko, isang notification ang lumitaw sa screen. Unauthorized access. Account under legal review. Nawala ang kulay sa muka ni Alejandro. Ang kanyang imperyo, ang kanyang kapangyarihan ay tila ba naglalaho na parang usok.
Hindi niya alam na habang hinahanap niya ako sa Tagaytay, ang mga dokumentong ipinadala ko sa mga awtoridad tungkol sa kanyang embezzlement ay kasalukuyan ng binabasa. Balik sa Tagaytay, kinuha ko ang aking laptop at nag-login sa isang hidden server. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dante, Alejandro, akala niyo ba ay ganun lang ako kadaling pabagsakin? Bulong ko sa dilim. Inactivate ko ang phase 2 na aking plano. Ang lahat ng mga email ni Dante na nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabwatan kay Alejandro ay otomatikong ipinadala sa Integrated Bar of the Philippines. Sa isang pindot lang, hindi lang ang yaman ni Alejandro ang mawawala, kundi pati na rin ang lisensya ng abogadong nagtraidor sa akin. Catalina, saan tayo pupunta ngayon? Hahanapin tayo ng mga pulis. Tanong ni Nanay Rosa habang isinasakay muli ang mga bata sa sasakyan. Hahayaan ko silang pumunta rito, Nanay. Hahayaan ko silang makita ang isang bakanting bahay. Sagot ko habang tinititigan ang tablet ni Marco na iniwan ko sa ibabaw ng mesa. Pupunta tayo sa isang lugar na hindi kailanman papasok sa isip ni Alejandro. Sa lumang probinsya ng aking ama. Habang paalis kami, nakita ko ang mga ilaw ng sasakyan na paakyat na sa kalsada patungo sa rest house. Si Alejandro na yon. Ang hari ay dumating na sa kanyang bakanting palasyo. Naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat hakbang ko ay may kaakibat na sakit, ngunit bawat sakit ay nagpapatatag sa aking pundasyon. Hindi na ako ang Catalina na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ako na ang arkitekto na handang gibain ang mundo para sa katotohanan. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula sa isang hindi kilalang numero. I know where you are going, Catalina, and I am coming for you. Hindi ito si Alejandro. Hindi rin ito si Dante. Sino ang ikatlong anino na ito na tila ba mas higit na nakakakilala sa akin kaysa sa aking sarili? Nasaan siya? Dante, sabi mo narito sila. Isang bakanteng kwarto lang ang nadatnan namin. Ang boses ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na rest house sa Tagaytay. Sinipa niya ang isang kahoy na silya na lumika ng isang malakas na kalabog sa sahig at nagpaalsa ng alikabok sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang si Clara ay nakatayo sa tabi niya, himihingal at namumutla ang labi. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ay ang tablet ni Marco, isang kumukurap na paalala ng kanyang pagkatalo. I don't know, Alejandro. The GPS was active until 5 minutes ago. Nautal na sagot ni Attorney Dante mula sa kabilang linya ng teleponyo. Ngunit bago pa makasagot si Alejandro, isang sunod-sunod na tunog ng notification ang narinig mula sa kanyang cellphone. At hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa cellphone ni Clara at sa telebisyon na biglang bumukas sa loob ng sala na tila ba may sariling isip. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Catalina. Hindi siya ang emosyonal na asawang nakita nila kanina. Siya ay nakasuot na isang formal na itim na blazer, ang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang hiyas na dumaan sa matinding apoy. Magandang gabi, Alejandro. Magandang gabi rin sa iyo, Doña Elena, at sa lahat ng mga kasosyo natin sa Villanueva Architects. Simula ni Catalina sa video. Ang kanyang boses ay kalmado, bawat pantig ay may bigat ng katarungan. Habang hinahanap niyo ako sa dilim, nais ko lang ipaalam na ang lahat ng ebidensya ng embezzlement, substandard materials, at tax evasion na ginawa ni Alejandro Villanueva ay kasalukuyan ng ipinapadala sa Securities and Exchange Commission at sa lahat ng ating major investors. Naladlag ang panga ni Alejandro. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. No, this is not happening. This is a nightmare! And to you, Clara, pagpapatuloy ni Catalina sa video, ang kanyang tingin ay tila tumatago sa screen. Ang bahay na kinalalagyan niyo ngayon
ay hindi na pagmamay-ari ng mga Villanueva. Ito ay naisalin na sa isang trust fund para sa aking mga anak. You are trespassing on private property. May 10 minuto kayo para lumabas bago dumating ang mga sheriff. Isang malakas na sigaw ng pagkadismaya ang kumawala kay Alejandro. Hinarap niya si Clara na ngayon ay umiiyak na ng totoo. Ito ba ang gusto mo? Sabi mo madali lang nating mapapaalis si Catalina. Look at what happened. We lost everything. Don't blame me, Alejandro. Ikaw ang nagnakaw sa kumpanya. Ikaw ang nagdala sa akin sa gulo na ito. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng pot. Ang pag-ibig na ipinagmamalaki nila kanina ay naglalaho na parang bula sa gitna ng init ng katotohanan. Samantala, malayo sa kaguluhan sa Tagaytay, narito ako sa loob ng isang lumang simbahan sa probinsya ng aking ama sa Quezon. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga bukid ang nagbibigay sa akin ng panandaliang kapayapaan. Pinagmamasdan ko sina Marco at Poe na mahimbing na natutulog sa tabi ni Nanay Rosa sa isa sa mga bangko ng simbahan. Ija, tapos na ba ang laban? Tanong ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang aking kamay. Nagsisimula pa lang ang paglilinis, Nanay. Ang pagpapatayo ng bago ang mas mahirap na bahagi. Sagot ko habang pinapatay ang aking laptop. Isang matangkad na lalaki ang lumabas mula sa anino ng altar. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at maong. Ngunit ang kanyang tindig ay may awtoridad na hindi maikakaila. Ang kanyang mukha ay may mga linya ng karanasan at kalungkutan. You did a good job, Catalina. Pero alam mong hindi hihinto si Alejandro hanggat hindi kanya nakikita, sabi ng lalaki. Tumingala ako sa kanya. Siya ang taong nagpadala ng mensahe kanina. Siya ang ikatlong anino. Rafael, tawag ko sa kanyang pangalan. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Si Rafael ang kapatid ni Alejandro na itinakwil ni Doña Elena 10 taon na ang nakalilipas dahil sa isang lihim na hindi kailanman binanggit sa pamilya. Bakit ka narito? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil alam ko ang pakiramdam ng mawala ng lahat dahil sa kasakiman ni Mama at Alejandro. Sagot ni Rafael. Lumapit siya at tumingin sa mga bata. At dahil ipinangako ko kay Papa bago siya mamatay, nababantayan ko ang kaisa-isang tao na tunay na nagmahal sa pamilyang ito nang walang hinihinhing kapalit. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Sa loob ng 3 taon, naniwala ako na mag-isa lang ako sa laban na ito. Ngunit narito si Rafael, ang taong akala ko ay kinalimutan na kami, nakatayo bilang isang matibay na haligi sa gitna ng aking gumuho na mundo. Nakahanda na ang ligtas na lugar para sa inyo sa malapit na dagat, sabi ni Rafael. Pero kailangan nating magmadali. Dante is talking to the police and he's trying to frame you for corporate sabotage. They are on their way here. Ibababa mo ang baril na yan, Mama. Huwag mong madungisan ang iyong mga kamay sa harap ng dambana ng Diyos. Ang boses ni Rafael ay kalmado, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Humakbang siya sa harap ko. Ginagawa niyang taming ang kanyang sariling katawan upang protektahan ako at ang aking mga anak na kasalukuyang nakatago sa likuran ni Nanay Rosa. Ang dilim ng gabi ay tila mas lalong kumapal, at ang tanging liwanag ay ang malamlam na ilaw mula sa loob ng simbahan na tumatama sa nanginginig na muka ni Doña Elena. Rafael? Ikaw? Buhay ka pa? Ang boses ng matanda ay puno ng pait at gulat. Ang baril na hawak niya ay nanginginig, ngunit hindi niya ito ibinababa. 10 taon kaming nagluksa para sa iyo. Akala ko ay namatay ka na sa basura ng iyong sariling desisyon. At ngayon, babalik ka para protektahan ang babaeng ito? Ang babaeng wumasak sa pamilya natin? Wala nang pamilyang wawasakin, Mama. Matagal niyo na itong giniba ni Alejandro. Sagot ni Rafael. Si Catalina ang tanging nagtangkang magbuo ng mga pira-pirasong iniwan ninyo.
Ibinigay niya ang lahat. Pero ano ang isinukli niyo? Isang buntis na kabit sa loob ng bahay niya? Tumawa si Doña Elena. Isang tunog na kasing pait ng lason. Architect ka lang, Tatalina. Akala mo ba ay matalino ka na dahil lang nakuha mo ang mga dokumento ni Vicente? You are nothing. Ang mga batang yan ay dugo ng mga Villanueva. Hindi ko hahayaang lumaki sila sa piling ng isang babaeng baliw at mapaghigante. Humakbang ako palabas mula sa likod ni Rafael. Naramdaman ko ang lamig ng simoy ng hangin sa aking muka. Ngunit sa loob ko, may isang apoy na hindi na kayang patayin. Tiniman ko si Doña Elena ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang puno ng mapanirang pagmamalaki. Mama, tinitingnan niyo po ako pero hindi niyo ako nakikita. Mahinahon kong sabi. Ang bawat salita ko ay maingat na binitawan, parang paglalagay ng huling piraso ng semento sa isang pundasyon. Hindi ako mapaghigante. Ako ay isang arkitekto. At ang tungkulin ng isang arkitekto ay gibain ang anumang istruktura na delikado na at maaari ng makasakip ng iba. Ang pamilyang Villanueva ay isang toring bulok na ang ilalim. Kung hahayaan ko ang aking mga anak na manatili sa inyo, para ko na rin silang inilibing ng buhay. Huwag mo akong pangaralan, sigaw ni Doña Elena. Itinuon niya ang baril sa akin. Akin ang mga batang yan! Akin! Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng mabilis na pagtakbo ang narinig mula sa gilid ng simbahan. Si Alejandro. Dumating siya, madungis, hinihingal, at halatang desperado. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang kanyang ina na may hawak na baril. Mama, ibigay mo sa akin ang baril! Ako ang tatapos nito! Sigaw ni Alejandro. Catalina, you ruined me. You took my company. You took my dignity. I will make sure you pay for this. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Rafael sa kanyang kamao. Alejandro, tama na. Tumingin ka sa paligid mo. Wala ka ng kakampi. Kahit ang sarili mong ina ay hindi mo na kayang kontrolin. Shut up, Rafael. Ikaw ang taksil. Ikaw ang kumuha ng pwesto na dapat ay sa akin. Bulyaw ni Alejandro habang sinusubukang agawin ang baril mula sa kanyang ina. Doon nagkaroon ng isang magulong pagkakataon. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan, isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit walang dugong dumanak. Ang bala ay tumama sa kampana ng simbahan na lumika ng isang mahaba at nakatutulig na tunog na tila ba isang hudyat ng wakas. Sa gulat ng lahat, nabitiwan ni Doña Elena ang baril. Mabilis na kumilo si Rafael upang sipain ito palayo. Habang si Alejandro naman ay napaluhod sa semento, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Nanay Rosa, dalhin mo na ang mga bata sa sasakyan. Nayon na! Utos ko ng may otoridad. Hinarap ko si Doña Elena at si Alejandro sa huling pagkakataon. Ang put na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malalim na awa. Awa para sa mga taong mayaman sa pera, ngunit salat sa tunay na pagmamahal. Alejandro? Mama? Ang hustisya ay hindi laging nasa loob ng korte. Sabi ko habang unti-unting umaatras. Minsan, ang hustisya ay ang hayaan kayong mabuhay sa gitna ng mga guhong kayo mismo ang gumawa. Hindi ko na kayo kailangang parusahan. Ang konsensya nyo na ang gagawa nyon. Sumakay ako sa sasakyan ni Rafael. Habang paalis kami, nakita ko sa side mirror ang imahe ni na Alejandro at Doña Elena sa tapat ng simbahan. Dalawang aninong na iuwan sa gitna ng dilim. Habang ang tunog ng kampana ay patuloy na umaalingaw-ngaw, tila isang panalangin para sa mga kaluluwang nawawala. Salamat, Rafael. Bulong ko habang nakasandal sa upuan. Saan tayo pupunta ngayon? Sa dulo ng daan, Catalina. Doon sa kung saan ang dagat ay humahalik sa pampang. Doon kayo magiging ligtas. Sagot ni Rafael.
Ngunit sa gitna ng aming paglalakbay, isang bagay ang napansin ko. May isang itim na envelope sa loob ng dashboard ni Rafael. May nakasulat na pangalan ko rito gamit ang penmanship ni Don Vicente. Ano ito, Rafael? Tanong ko. Ang huli bahagi ng plano ni Papa? Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Ang bahaging hindi niya ipinaalam kahit kanino, maliban sa akin. Ang ingay ng gulong sa basang kalsada ay tila isang ritmong nagpapatulog sa mga bata. Ngunit para sa akin, ito ay tunog ng isang orasan na mabilis na tumatakbo. Hawak ko ang itim na envelope. Ang bigat nito ay hindi lamang dahil sa papel, kundi dahil sa bigat ng mga salitang nakasulat sa loob. Isang huling kumpisal mula sa libingan. Buksan mo na, Catalina. Karapatan mong malaman ang totoo bago tayo makarating sa dalampasigan. Sabi ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na kalsada ng Quezon. Dahan-dahan kong binuksan ang selyo. Sa loob, nakita ko ang isang sulat na may nanginginig na sulat kamay ni Don Vicente at isang titulo ng lupa. Ija, patawarin mo ako kung naging mahina ako bilang ama. Alam ko ang ginagawa ni Alejandro. At alam ko ang sakripisyo ni Rafael para protektahan ka. Noong itinakwil ko si Rafael, 10 taon na ang nakalilipas, hindi iyon dahil sa galit. Iyon ay dahil kailangang may isang Villanueva na manatili sa labas ng maruming laro ni Alejandro upang maging sandigan mo balang araw. Ang lupang ito sa Tagaytay, ang bato sa ibabaw ng bangin, ay hindi kailanman nalaman ni Alejandro. Ito ang iyong tunay na pundasyon. Naramdaman ko ang pagpatak ng aking luha sa papel. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pangungutya ni Doña Elena, ang lahat ng pagtataksil ni Alejandro. Lahat ng iyon ay alam ni Don Vicente. Hindi ako kailanman naging mag-isa. Rafael, bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko sa gitna ng aking paghikbi. Dahil kailangan mong matutang bumuo ng sarili mong kuta, Catalina. Ang isang arkitekto ay hindi magiging mahusay kung hindi siya marunong humarap sa bagyo ng mag-isa. Malumanay na sagot ni Rafael. Pero ngayon, tapos na ang pagtatago ko. Hindi na kita hahayaang masaktan muli. Samantala, sa Maynila, ang gabi ay naging isang impyerno para kay Alejandro. Pagbalik niya sa mansyon mula sa simbahan, hindi ang mainit na yakap ni Clara ang sumalubong sa kanya, kundi ang isang malamig at walang lamang bahay. Ang mga pinto ng kanyang vault ay nakabukas ng maluwag. Ang lahat ng cash, ang kanyang mga rilo, at ang pinaka-importanting physical files na naglalaman ng mga orihinal na kontrata ay wala na. Clara! Clara, nasaan ka? Sigaw ni Alejandro sa loob ng madilim na sala. Walang sumagot. Ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ng hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang maliit na note na iniwan ang babaeng akala niya ay nagmamahal sa kanya. Alejandro, you're a loser now. Bakit ako mananatili sa isang barkong lumulubog? I have the files. I have the evidence. If you want them back, tell Catalina to pay me. Kung hindi, ibebenta ko ito sa mga kaaway nyo sa negosyo. Ciao, baby. Napaluhod si Alejandro sa sahig. Ang kanyang muka ay nababalot ng desperasyon. Ang hare ay wala na ng suot na damit. Wala ng korona at wala ng kahit isang taong tapat sa kanya. Maging ang kanyang kabit ay ginamit lang siya para sa sariling interes. Taksil! Lahat kayo taksil! Sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang malabong alingaw-ngaw na lamang sa gitna ng guho ng kanyang buhay. Iho, tumayo ka riyan. Huwag kang magmukang pulubi sa harap ko. Si Doña Elena ay pumasok sa sala. Ang kanyang muka ay parang isang maskara ng kamatayan. Nakalimutan mo na ba? Villanueva tayo.
Hindi tayo basta-basta natatalo ng isang babaeng gaya ni Catalina. Mama, wala na ang kumpanya. Wala na ang pera. Kinuha ni Clara ang lahat. Iyak ni Alejandro. Kinuha niya ang mga papel, pero hindi niya nakuha ang pinakamahalaga. Malamig na sabi ni Doña Elena. Nakalimutan mo na ba ang mga bata? Habang nasa kanya ang mga anak mo, nasa kamay mo pa rin ang lied ni Catalina. Hahanapin natin sila at gagamitin natin ang bawat koneksyon na natitira sa atin. Habang nangyayari ito, narating na namin ang dulo ng kalsada sa Quezon. Isang maliit na puting bahay sa tapat ng dagat ang bumungad sa amin. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang himig ng paghilom. "Dito muna kayo, Catalina," sabi ni Rafael habang tinutulungan kaming magbaba ng gamit. "Ligtas kayo rito!" Pumasok ako sa bahay at inihiga ang mga bata. Nang makalabas ako sa balkonahe, nakita ko si Nanay Rosa na nakatingin sa dagat. "Ija, parang panaginip lang ang lahat ng ito, no?" "Isang panaginip na kailangang gisingan ng may tapang, Nanay," sagot ko. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito at ang bumungad sa akin ay ang muka ni Clara. Nakaupo siya sa loob ng isang madilim na kwarto at sa likuran niya, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Isang folder na may selyo ng Villanueva Architects at isang litrato ng aking mga anak na kinuha noong sila ay nasa paaralan pa. "Hi, architect. Miss me?" Nakakalokong boses ni Clara. "Alam kong kasama mo si Rafael. Pero alam mo ba kung sino ang kasama ko ngayon? Ang mga investors na handang magbayad ng malaki para pabagsakin ang kumpanya nyo ng tuluyan. Pero kung ibibigay mo sa akin ang titulo ng lupa sa Tagaytay na iniwan ni Don Vicente, baka maisip ko pang manahimik." Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking lalamunan. "Pati ba naman ikaw, Clara? Gagamitin mo ang mga bata?" "Business is business, Catalina. Sabi mo nga, ang pundasyon ay kailangang matibay. At sa ngayon, ang pundasyon ko ay ang iyong takot." Tumawa siya bago pinatay ang tawag. Tumingala ako sa langit na puno ng bituin. Ang labanang ito ay lumampas na sa pader ng aming bahay. Ito ay naging isang giyera ng talino at sikmura. "Buksan ang pinto! Ito ang mga awtoridad! May hawak kaming warat laban kay Catalina Reyes Villanueva!" Ang sigaw ni Attorney Dante Gatchalian ay tila kulog na yumanig sa payapang gabi sa Quezon. Ang pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay sumasayaw sa mga dingding ng puting bahay na nagbibigay ng isang nakapanlulumang anyo sa aming kanlungan. Naramdaman ko ang pagkapit ni Nanay Rosa sa aking braso. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. "Ija, ang mga bata, huwag mo hayaang makita nila ito," bulong ni Nanay Rosa. Huminga ako ng malalim. Pinakalma ko ang tibok ng aking puso. Bilang isang arkitekto, alam ko na ang pinakamatibay na depensa ay hindi ang pader, kundi ang katotohanan. Lumapit ako sa pintuan, ngunit bago ko pa ito mahawakan, hinarangan ako ni Rafael. "Manatili ka sa likod ko, Catalina. Hayaan mong ako ang humarap sa kanila," sabi ni Rafael sa isang tono na walang bahid ng pag-aalinlangan. Binuksan ni Rafael ang pinto ng dahan-dahan. Ang liwanag ng mga flashlight ay tumama sa kanyang muka. Nakatayo roon si Dante, suot ang isang nakakaumay na ngiti ng tagumpay, kasama ang 2 pulis. "Attorney Gatchalian, anong ibig sabihin ng pambubulahaw na ito sa kalagitnaan ng gabi?" Malamig na tanong ni Rafael. "Rafael, huwag kang makialam dito. We are here for Catalina." Isinampa ni Alejandro ang kasong kidnapping. Itinakas niya ang mga bata nang walang pahintulot ng ama. Sagot ni Dante habang iwinawagayway ang isang pirasong papel. "Ibigay niyo sa amin ang mga bata at sumama sa amin si Catalina ng mapayapa."
Lumabas ako mula sa anino ni Rafael. Tiningnan ko si Dante ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang ipinagpalit ang katarungan para sa pera ni Alejandro. Kidnapping? Dante, nakalimutan mo na yata ang batas na pinag-aralan mo. Ang boses ko ay matatag. Bawat salita ay kasing talim ng isang panukat. Walang kidnapping sa pagitan ng mag-asawa kung wala pang formal na utos ang korte para sa kustodiya. At higit sa lahat, ang mga bata ay narito dahil sa kanilang sariling kaligtasan laban sa isang amang na dadala ng panganib sa loob ng tahanan. Tell that to the judge, Catalina. Sa ngayon, kailangan mong sumama sa amin, banat ni Dante. Ngunit bago pa makahakbang ang mga pulis, itinaas ni Rafael ang kanyang cellphone. Attorney Gatchalian, bago mo ituloy ang iyong banta, baka gusto mong tingnan ang huling notification sa iyong email. Ang Integrated Bar of the Philippines ay naglabas na ng pansamantalang suspension laban sa iyong lisensya dahil sa reklamong administratibo na isinampa namin kaninang hapon. Sa madaling salita, wala ka ng karapatang tumayo rito bilang abogado ni Alejandro. Nawala ang ngiti sa labi ni Dante. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. What? That's impossible! You're bluffing! Try me, Dante. At sa mga opisyal na kasama nyo. Lumaraw ang tingin ni Rafael sa mga pulis. Ang warrant na hawak nyo ay pirmado ng isang judge na kasalukuyan ding iniimbestigahan para sa pakikipagsabwatan kay Alejandro Villanueva. Kung itutuloy nyo ito, madadamay kayo sa pagguho ng kanilang pamilya. Napatigil ang mga pulis. Nagkatinginan sila at dahan-dahang ibinaba ang kanilang mga kamay. Ang otoridad na kanina ay hawak ni Dante ay naglaho na parang usok. Samantala, sa isang malayong hotel sa Makati, hindi alam ni Clara na ang kanyang oras ay nauubos na. Nakaupo siya sa isang marangyang suite, binibilang ang mga physical files na ninakaw niya kay Alejandro. Isang baso ng mamahaling wine ang hawak niya, naghihintay sa pagdating ng investor na bibili ng mga dokumento. This is it. After this, I'm going to New York. Goodbye, Alejandro. Goodbye, Catalina. Bulong ni Clara sa sarili habang humaharap sa salamin. Isang katok ang narinig sa pinto. The investor is here, Miss Clara. Binuksan ni Clara ang pinto na may malapad na ngiti. Ngunit ang pumasok ay hindi isang mayamang negosyante. Ito ay isang grupo ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang isang babaeng abogado na matagal ng kaalyado ni Rafael. Clara del Rosario, you are under arrest for theft, corporate espionage, and extortion, sabi ng opisyal habang ipinapakita ang warrant. Wait! Hindi niya pwedeng gawin ito! Buntis ako! I have rights! Sigaw ni Clara. Ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. You have the right to remain silent, Clara. At tungkol sa pagbubuntis mo, nakuha na rin namin ang medical records mo mula sa iyong dating clinic. Ang anak ni Alejandro ay hindi kailanman naging totoo, di ba? Isang peking ultrasound para sa isang peking relasyon. Malamig na sabi ng babaeng abogado. Nalaglag ang baso ng alak sa kamay ni Clara. Ang pulang likido ay kumalat sa puting carpet. Tila ba isang simbolo ng kanyang duguang ambisyon. Ang lahat ng kanyang kasinungalingan ay tuluyan ng nabuwag. Ang karma ay hindi dumating bilang isang bagyo, kundi bilang isang malamig na katotohanan na hindi niya kayang takbuhan. Balik sa Quezon, nakita ko kung paano umatras sina Dante at ang mga pulis. Ang katahimikan ay muling bumalik sa paligid. Ngunit ang aking kalooban ay hindi pa rin mapakali. Salamat, Rafael. Pero paano si Alejandro? Alam kong hindi siya titigil. Tanong ko habang nakatingin sa kadiliman ng kalsada. Wala na siyang magagawa, Catalina? Sa puntong ito, si Alejandro ay isa na lamang anino sa loob ng sarili niyang mansyon. Bukas, ang lahat ng katotohanan tungkol kay Clara at sa kumpanya ay lalabas na sa balita. Wala na siyang mukhang ihaharap sa mundo.
Sagot ni Rafael. Pumasok ako sa loob ng bahay at tiningnan ang aking mga anak. Sila ay payapang natutulog, walang malay sa digmaang katatapos lang sa labas ng kanilang pintuan. Lumapit ako sa bintana at pinanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang pangako ng paghilom. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang isang mahinang hikbi mula sa kusina. Si Nanay Rosa ay nakaupo roon. Hawak ang isang lumang litrato namin ni Alejandro noon kami ay bago pa lamang kasal. Ija, sayang ang lahat. Sayang ang pangarap na itinayo niyo. Sabi ni Nanay Rosa. Naramdaman ko ang isang matinding kirot. Hindi dahil sa panghihinayang sa pera o sa bahay, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinakatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring taong naging anay na umubos sa aking pundasyon. Hindi sayang ang pangarap, Nanay. Ang sayang ay ang manatili sa isang gusaling alam mang babagsak na, sagot ko. Ngayon, hindi na ako nagtatayo para sa kanya. Nagtatayo ako para sa amin. Ang tunog ng heart monitor ay tila isang malungkot na metronome sa loob ng puting silid ng ospital. Tug, 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 tug. Isang matapang na paalala na sa kabila ng lahat ng kasalanan, ang buhay ni Alejandro ay nakatali pa rin sa isang manipis na sinulid. Ang amoy ng antiseptic at malamig na hangin galing sa aircon ay pilit na bumabalot sa akin habang nakatayo ako sa pintuan. Malayo sa kama kung saan nakahiga ang lalaking dating nangako na poprotektahan ako hanggang sa huling hininga. Ija, tumating ka. Ang boses ni Doña Elena ay hindi na kasing talim ng labaha. Ngayon, ito ay parang isang tuyong dahon na madaling mabuway sa hangin. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni Alejandro. Ang kanyang maranyang terno ay lukot-lukot na at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng mapanirang pagmamalaki. Tanging takot at pakiusap na lamang ang natira. Narito ako dahil sa tawag ng ospital, Mama. Hindi dahil sa utang na loob. Malamig kong sagot. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Ang aking puting blazer ay walang may isang lukot, isang simbolo ng aking bagong katatagan. Catalina, please, look at him. Pagmamakaawa ng matanda habang itinuturo ang kanyang anak na may mga tubo sa ilong at bibig. He had a stroke. Ang sabi ng mga doktor, ang stress daw ng mga nangyari, ang pagkawala ng kumpanya, ang panluloko ni Clara. Hindi kinaya ng puso niya. Lumapit ako ng dahan-dahan. Tiningnan ko si Alejandro. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay mukhang matanda na at hungkad. Ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis pumirma ng mga ilegal na kontrata at humawak sa ibang babae ay nanginginig na ngayon sa ibabaw ng kumot. Catalina, bulong ni Alejandro nang mamulatan niya ako. Ang kanyang pananalita ay bahagyang baluktot, ang epekto ng stroke sa kanyang katawan. I'm sorry. Clara, she lied. Everything is gone. Alam ko, Alejandro. Alam ko ang lahat. Sagot ko. Wala akong nararamdamang galit sa sandaling ito. Tanging isang malalim na kapaguran. Hindi dahil nawala ang lahat kaya ka humihingi ng tawad. Humihingi ka ng tawad dahil wala ka ng ibang matatakbuhan. Patawarin mo siya, Ija. Bumalik na kayo sa mansyon. Aayusin natin ang lahat. Villanueva tayo. Makakabangon tayo. Singit ni Doña Elena. Pilit pa rin kumakapit sa anino ng kanilang dating kapangyarihan. Tumingin ako kay Doña Elena, pagkatapos ay kay Alejandro. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mama, ang mansyon na sinasabi niyo ay wala na. Ang Villanueva Architects ay nasa ilalim ng liquidation. At ang mga anak ko, hinding-hindi ko sila palalakihin sa isang bahay na puno ng lason at kasinungalingan. Ang boses ko ay kalmado. Ngunit kasing matibay ng pundasyon ng isang skyscraper. Alejandro, mapapatawad kita bilang ama ng mga anak ko. Pero bilang asawa,
Ang Catalinang minahal mo ay namatay na sa gabing ipinasok mo si Clara sa bahay natin. Please, don't leave me like this. Hikbi ni Alejandro. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisingi. I have nothing. You have your life, Alejandro. Iyan ang hindi mo ibinigay sa akin noong 3 taon mo akong pinapatay sa sakit. Gamitin mo ang natitirang lakas mo para pagsisihan ang lahat. Sabi ko bago ako tumalikod. Habang naglalakad ako palabas ng ICU, naramdaman ko ang bigat na unti-unting umaalis sa aking mga balikat. Sa bawat hakbang ko sa pasilyo ng ospital, tila ba iniiwan ko ang bawat pait, bawat puyat at bawat patak ng luha sa sahig na iyon. Catalina! Tawag ni Rafael na naghihintay sa labas ng pintuan. Kumusta? Tapos na Rafael. Ang huling kabanata ng aking buhay bilang Villanueva ay isinara ko na sa loob ng kwartong yon. Sagot ko habang humihinga ng malalim. Handa na akong maging Catalina Reyes muli. Saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Rafael nang may malambot na ngiti. Sa Tagaytay, doon sa bato sa ibabaw ng bangin na iniwan ni Don Vicente. Itatayo ko ang sarili kong firm. At sa pagkakataong ito, ang itatayo ko ay hindi naguguho dahil ang pundasyon nito ay ang aking sariling dangal. Sagot ko habang naglalakad kami patungo sa elevator. Ngunit, bago pa sumara ang pinto ng elevator, nakita ko si Attorney Dante Gatchalian sa dulo ng hallway, nakaposas at hila-hila ng mga pulis. Tumingin siya sa akin ng may pagsisisi, ngunit tinalikuran ko siya. Ang katarungan ay hindi laging matamis, ngunit ito ay laging sapat. Habang minamaneho ko ang sasakyan pabalik sa Quezon para sunduin ang mga bata bago kami tuluyang lumipat sa Tagaytay, naramdaman ko ang init ng araw sa aking balat. Ang hangin ay amoy kalayaan. Ang hamog sa Tagaytay ay tila isang malambot na belo na bumabalot sa bulkang Taal, itinatago ang bangis ng apoy sa ilalim ng payapang asul na tubig. Narito kami sa bato sa ibabaw ng bangin, ang bahay na dinesenyo ni Don Vicente para sa isang pagkakataong gaya nito. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga puno ng pino ay humahalo sa usok ng mainit na tsokolate na inihanda ni Nanay Rosa. Naupo ako sa balkona. Suot ang isang makapal na beige na cardigan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko naramdaman ang bigat ng pagsisinungaling sa aking dibdib. Ang bawat hininga ko ay malalim, malinis at walang halong kaba. Mama, look! Ang ganda ng ulap, parang cotton candy! Sigaw ni Pau habang tumatakbo sa damuhan kasama si Marco. Pinanood ko silang tumawa. Ang tunog ng kanilang halakak ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Ito ang tunay na tagumpay. Hindi ang pagbawi sa kumpanya, kundi ang makitang muli ang kislap ng saya sa mga mata ng aking mga anak. Ija, uminom ka muna. Kanina ka pa nakatingin sa malayo. Lumapit si Nanay Rosa at inilapag ang tasa sa mesa. Ang sabi ni Rafael, maayos na raw ang lahat ng papeles para sa paglipat ng mga bata sa bagong eskwelahan dito. Salamat, Nanay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala kayo. Mahina kong sagot habang hinahaplos ang mainit na tasa. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Tapos na ang bagyo, Catalina. Ang ambon na ito ay hindi na banta, kundi paglilinis. Sagot ni Nanay Rosa bago bumalik sa loob. Maya-maya pa, narinig ko ang mahinang yabag ng mga sapatos sa kahoy na sahig. Si Rafael. Nakasuot siya ng isang asul na jacket, ang kanyang buhok ay bahagyang gulo dahil sa hangin. May hawak siyang folder, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang itim na envelope ni Don Vicente. I saw the news, Catalina. Panimula ni Rafael habang tumatabi sa akin. Si Doña Elena ay naglabas ng pahayag. Sinisisi niya ang lahat kay Clara.
She's trying to save whatever is left of the Villanueva name. Hayaan mo siya, Rafael. Ang pangalang iyon ay parang isang gusaling walang pundasyon. Kahit anong pagpipinta ang gawin niya, guguho at guguho pa rin yon. Sabi ko nang walang pait. Pero ang tungkol kay Clara, ang titulong ninakaw niya. Naging seryoso ang mukha ni Rafael. Nakaalis na siya ng bansa, ayon sa record ng airport. Australia ang huling destinasyon niya. But don't worry, the title she took is just a physical paper. Ipinasok man ni Papa sa system na ang lupang yon ay hindi maaring ibenta o ilipat nang wala ang biometrics mo. She has a piece of paper, but she has nothing of value. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa akin. Ang huling dalamay ni Clara ay naputol na rin sa wakas. Hindi siya magiging ligtas sa kanyang pagtatago dahil ang kanyang ninakaw ay magsisilbing kulungan niya sa ibang bansa. Anong plano mo ngayon, Architect Reyes? Tanong ni Rafael, may halong kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Tumingin ako sa malawak na tanawin. Magtatayo ako ng sariling firm dito, Rafael. Reyes Architectural Soul. Gusto kong magdisenyo ng mga bahay na hindi lang maganda tingnan, kundi may matatag na puso at katotohanan sa loob. At gusto kong magdisenyo ng isang buhay para sa amin na hindi na kailangang ikubli sa dilim. If you need a structural engineer, I know someone who is willing to stay. Mungkahi ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging mas malambot. Tumingin ako sa kanya. Sa loob ng maraming taon, nakalimutan ko na ang pakiramdam ng may taong nakatayo sa tabi mo, hindi para kontrolin ka, kundi para suportahan ka. Ang kilig na akala ko ay para lamang sa mga bata ay tila muling gumagapang sa aking puso. Ngunit sa isang mas malalim at mas matandang paraan. I'll think about it, Rafael. Pero sa ngayon, gusto ko munang lasapin ang ambon. Nakangiti kong sagot. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking mga anak. Naramdaman ko ang maliliit na patak ng ulan sa aking mukha. Hindi ito malamig. Ito ay sariwa. Ito ang ambon ng bagong simula. Habang nagyayakapan kaming tatlo sa gitna ng damuhan, narinig ko ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas ng gate. Isang puting kotse. Nang bumaba ang driver, nakita ko si Attorney Dante Gatchalian. Ngunit hindi siya nakaposas. May hawak siyang isang maliit na kahon at isang sulat. Architect, bago ako tuluyang magsimula ng aking sentensya, may iniwan si Alejandro para sa inyo. Pinilit niya akong dalhin ito rito, sabi ni Dante nang may pagsisisi sa kanyang mga mata. Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay ang aming unang blueprint noon kami ay nagsisimula pa lamang sa kolehiyo. Ang pangarap naming bahay na dinesenyo namin ng magkasama noong wala pa kaming pera, wala pang kumpanya, at tanging pag-ibig lang ang hawak namin. May nakasulat na maikling nota sa likod. Sana sa susunod mong pagpapatayo, hindi na ako ang maging anay sa iyong pundasyon. Patawad, Catalina. Naramdaman ko ang isang huling patak ng luha na kumawala sa aking mata. Hindi para sa lalaking nanakit sa akin, kundi para sa alaala ng lalaking minahal ko noon. Pinunit ko ang nota at hinayaan ang hangin ng Tagaytay na tangayin ang mga piraso nito patungo sa bangin. Ang bawat guhit ng lapis sa papel ay hindi lamang disenyo ng isang gusale. Ito ay pintid ng isang pusong muling natututong managinip. Sa loob ng maliit na silid na ginawa kong opisina rito sa Tagaytay, ang sikat ng araw ay sumisilip sa bintana. Nagbibigay ng liwanag sa mga blueprint na nakalatag sa aking mesa. Ngunit ang aking atensyon ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa aking harapan. Ang babaeng may dalang sketchpad na tila ba naglalaman ng mga anino ng aking sariling gunita. Sino po sila? At paano niyo nalaman ang lugar na ito? Mahinahon kong tanong. Pinanood ko ang kanyang mga kamay. Payat, may mga ugat na lilitaw. At may bahid ng tuyong uling, mga kamay na isang alagad ng sining. Ako si Isabel, simula niya. Ang kanyang boses ay parang kalansing ng mga tuyong dahon,
may dalang lungkot na pamilyar sa akin. Ako ang orihinal na katuwang ni Don Vicente sa pagdisenyo ng bato sa ibabaw ng bangin. Ngunit, ang pangalan ko ay binura sa kasaysayan ng mga Villanueva dahil sa utos ni Doña Elena. Napatitig ako sa kanya. Ang piraso ng puzzle na hindi kailanman nabanggit sa akin ni Rafael o ni Alejandro ay narito na. Inimbitahan ko siyang maupo sa balkonahe, kung saan ang amoy ng sariwang kape ay nagbibigay ng kaanting init sa malamig na hangin. Ninanakaw nila ang mga pangarap ng iba upang itayo ang sarili nilang palasyo, Catalina. Pagpapatuloy ni Isabel habang binubuksan ang kanyang sketchpad. Ipinakita niya sa akin ang mga guhit, mga disenyo na kaparehong-kapareho ng istrukturang kinatitirikan namin ngayon, ngunit may mga detalye ng pag-ibig at pagsisikap na tanging ang tunay na lumika lamang ang makakaalam. Ginamit ako ni Doña Elena. Pagkatapos ay itinapon ng malaman niyang ako ang tunay na minahal ni Vicente bago siya ipakasal sa kanya para sa negosyo. Naramdaman ko ang isang matinding habag. Ang kasaysayan ay umuulit. Si Doña Elena ay matagal na palang naging anay sa pundasyon ng kaligayahan ng iba bago pa man niya ako nakilala. Narito ako, hindi para humingi ng bahagi sa lupang ito, sabi ni Isabel habang hinahawakan ang aking kamay. Narito ako para ibigay sa iyo ang huling mensahe ni Vicente. Alam niyang darating ang araw na magiging katuwad ka rin ng kanyang anak at alam niyang ikaw lang ang may sapat na tibay ng loob para itama ang mga pagkakamali ng pamilyang ito. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang susi na nakatago sa likod ng sketchpad. May isang vault sa ilalim ng hagdan ng bahay na ito. Doon nakatago ang tunay na katibayan ng lahat ng illegal na transaksyon ni Doña Elena noong siya pa ang humahawak ng pananalapi ng pamilya. Gamitin mo ito para tuluyan ng maputol ang kanyang galamay. Nang makaalis si Isabel, naiwan akong nakatulala sa dagat. Ang huling haligi ng kapangyarihan ni Doña Elena ay malapit na ring gumuho. Sa paglipas ng mga linggo, ang Reyes Architectural Soul ay nagsimulang makilala. Hindi sa malalaking billboard, kundi sa pamamagitan ng mga rekomendasyon ng mga taong naniniwala sa aking integridad. Ang aking unang kliyente ay isang biyuda na gustong magpatayo ng isang maliit na shelter para sa mga abandonadong kababaihan. Sa bawat linyang iginuguhit ko, naramdaman ko ang paghilom ng aking sariling kaluluwa. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento, pumasok si Rafael. May dala siyang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak mula sa harden. "Gabi na, architect. Baka naman kailangan mo na ng pahinga." Biro niya. Ang kanyang presensya ay parang isang matatag na pundasyon na hindi nangangailangan ng ingay upang maramdaman. "Sandali na lang ito, Rafael. Gusto ko lang tapusin ang layout para sa shelter." Sagot ko habang numingiti sa kanya. Lumapit siya at tumayo sa likuran ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, ang banayad na amoy ng sabon at kalalakihan na nagpapakaba sa aking dibdib sa isang magandang paraan. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa aking pagod na kalamnan. "Catalina, alam kong marami ka pang gustong itayo, pero huwag mong kakalimutan na ang pinakamagandang gusaling maaari mong likhain ay ang sarili mong kaligayahan." Bulong niya. Lumingon ako sa kanya. Ang aming mga mukha ay magkalapit. Sapat na para maramdaman ang init ng bawat hininga. Walang kailangang sabihin. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang isulat sa papel. Ang kilid na ito ay hindi mapusok gaya ng sa kabataan. Ito ay malalim, hinog, at puno ng respeto. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang marinig namin ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa tapat ng aming gate. Hindi ito ang karaniwang tunog ng sasakyan ni Nanay Rosa. Ito ay isang itim na limousine.
Bumaba ang salamin ng bintana at ang lumabas ay ang muka ng isang abogado na hindi namin inaasahan. Si Attorney Villafuerte, ang pinakamataas na legal counsel ng pamilya Villanueva. Architect Reyes, Mr. Rafael, I am here to deliver a formal notice. Sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Si Doña Elena Villanueva ay naggain ng kaso para sa petition for guardianship sa korte. Nais niyang bawiin ang kustodiya ng mga bata dahil sa unfit environment at financial instability na ibinibigay niyo. At mayroon siyang bagong saksi, si Clara del Rosario, na kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang proteksyon matapos itong sumuko sa awtoridad. Naramdaman ko ang mabilis na paglamig ng aking dugo. Si Clara at Doña Elena? Nagsama sila? Ang dalawang ahas na akala ko ay nagkanya-kanya na, ay muling nagbuklod para sa isang huling pag-atake. Hindi sila titigil, no? Bulong ko habang nakakuyom ang aking kamao. Hinding-hindi, Catalina. Sagot ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ang bahay na ito ay hindi lang gawa sa bato. Gawa ito sa katotohanan. Hindi mo kailanman matatakasan ang dugong nananalaytay sa mga anak mo, Catalina. Kahit magtayo ka pa ng pader na kasing taas ng langit, kukunin ko sila sa'yo dahil ikaw ay isang magnanakaw. Ninakaw mo ang dangal ng mga Villanueva. Ang tinig ni Doña Elena sa loob ng conference room ng korte ay kasing lamig ng bakal. Nakaupo siya sa kabila ng mahabang mesa. Ang kanyang mga kamay na may suot na singsing na esmeralda ay maingat na nakapatong sa mga dokumento. Sa tabi niya, nakaupo si Clara, suot ang isang itim na bestida na tila ba nagluluksa, habang ang mga mata ay pasulyap-sulyap sa akin ng may halong pangumutya. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat salita ng matanda ay parang isang pait na dahan-dahang tinatapyas ang aking katatagan. Tumingin ako sa paligid ng silid, mga pader na kulay abo, ang amoy ng lumang papel, at ang mahinang ugong ng aircon na tila ba naghuhudyat ng isang hatol. Sa aking tabi, naramdaman ko ang mainit na presensya ni Rafael. Hinawakan niya ang aking kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na suporta na nagpapaalala sa akin na hindi na ako ang Catalinang nag-iisa sa Noche Buena. Ang dangal ay hindi ninanakaw, Mama. Ito ay pinaghihirapan at pinoprotektahan, mahinahon kong sagot. Bagaman ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. At ang mga anak ko ay hindi mga ari-arian na maaari ninyong bawiin kapag gusto ninyo. Attorney Villafuerte, ipakita mo ang ebidensya. Utos ni Doña Elena ng may otoridad. Inilabas ng abogado ang mga litrato ni Alejandro sa ospital. Ang kanyang mukha ay hungkag, ang mga mata ay puno ng takot. Ayon sa salaysay ni Clara del Rosario, sinadya ni Architect Reyes na i-stress ang asawa upang makuha ang kontrol sa kumpanya. At ang pagtatago niya sa mga bata sa isang liblib na lugar sa Quezon ay isang malinaw na kaso ng child endangerment. Naramdaman ko ang pag-akyat ng lason sa aking lalamunan. Clara, ang babaeng nagnakaw ng asawa ko, na yon ay nagkukunwaring biktima sa harap ng batas. Tiningnan ko siya at sa isang saglit, nakita ko ang butil ng pawis sa kanyang sentido. Natatakot siya. Alam niyang ang toreng kinatatayuan niya ay gawa lamang sa buhangin. Tapos na ba kayo? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay may awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Dahil kung tapos na kayo sa inyong mga katang-isip, mayroon kaming gustong ipakita. Inilabas ko ang lumang susi na ibinigay ni Isabel. Kinuha ko ang isang itim na folder mula sa aking bag. Ang mga dokumentong nakuha namin mula sa lihim na vault sa ilalim ng hagdan ng bahay sa Tagaytay. Ito ang orihinal na ledger ni Don Vicente Villanueva.
Simula ko habang inilalatag ang mga pahina sa mesa. Dito nakatala ang lahat ng transaksyon ng pamilya bago pa man ako pumasok sa buhay ninyo. At dito rin nakasaad kung paanong si Doña Elena ay unti-unting nilason ang isipan ni Don Vicente laban kay Rafael upang makuha ang buong kontrol sa pera ng pamilya. Nawala ang kulay sa mukha ni Doña Elena. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Basura yan! Gawa-gawa lang yan ni Isabel! Hindi lang ito ledger, Mama. Pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay naging kasing talim ng isang scalpel. Narito rin ang mga dokumento nagpapatunay na ang pagsuko ni Clara sa awtoridad ay isang palabas lamang. Binayaran niyo ang kanyang piyansa at binigyan siya ng proteksyon kapalit ng kanyang pagsisinungaling laban sa akin. At ang pinaka-importante, ang medical report ni Alejandro na nagsasabing siya ay pinilit ninyong pumirma sa mga guardianship papers habang siya ay nasa ilalim ng matinding sedation. Sinungaling! Sigaw ni Clara. Tumayo siya at akmang susugurin ako, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security. Hinarap ko si Doña Elena ng diretsyo. Ang toring itinayo niyo sa ibabaw ng kasinungalingan ay gumuho na, Mama. Hindi ko na kailangang gibain ang pader ninyo dahil kayo na mismo ang umubo sa sarili ninyong pundasyon. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto ng conference room. Isang nurse ang pumasok, hinihingal. Doña Elena, si Alejandro po, tumawag ang ospital. Nagkaroon po siya ng tangalawang stroke. Critical po ang kondisyon niya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang galit ni Doña Elena ay napalitan ng isang nakapanlulumong hiyaw. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang maranyang terno ay tila naging isang basahan sa gitna ng kanyang paghihinagpis. Si Clara naman ay unti-unting umaatras patungo sa pinto, tila naghahanap ng pagkakataong makatakas muli bago pa siya tuluyang madamay sa pagbagsak ng mga Villanueva. Catalina! Bulong ni Doña Elena sa gitna ng kanyang pag-iyak. Patawarin mo kami. Huwag mong hayaang mamatay ang anak ko ng mag-isa. Naramdaman ko ang isang matinding habag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang habag na magpapabalik sa akin sa kanilang hawla. Ito ay ang habag ng isang taong malaya na. Pupunta ako sa ospital, Mama. Hindi dahil asawa ko siya, kundi dahil siya ang ama ng aking mga anak, sabi ko habang nililigpit ang aking mga gamit. Ngunit pagkatapos nito, ang bawat anino ng pamilyang ito ay hindi na muli makakapasok sa pintuan ng aking buhay. Lumabas kami ni Rafael sa korte. Ang hangin sa labas ay amoy ulan, ngunit may kasamang liwanag ng araw na sumisilip sa gitna ng mga ulap. Handa ka na ba sa huling paghaharap, Catalina? Tanong ni Rafael. Handa na ako, Rafael. Dahil ang huling bahagi ng paglilinis ay ang pagpapaalam, sagot ko. Ang bawat tibok ng kaba sa aking dibdib ay sumasabay sa mabilis na yabag ng mga pulis sa makinis na sahig ng ospital. Ang amoy ng gamot at kamatayan ay tila mas lalong tumindi. Nakita ko ang anino ni Clara na mabilis na naglalaho sa likod ng pinto ng fire exit. Hindi siya tumatakbo para sa kanyang buhay. Tumatakbo siya para takasan ang multo ng kanyang sariling mga gawa. Huwag niyo siyang hayaang makalabas. Ang bag na iyon ang hawak na ebidensya. Sigaw ni Rafael habang itinuturo ang direksyon ni Clara. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng pasilyo. Pinapanood ang kaguluhan na parang isang pelikulang dahan-dahang nagtatapos. Nakita ko kung paano naharang ng mga gwardiya si Clara sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang matinis na tili ay umalingangaw sa buong ospital. Isang tunog ng isang hayop na nakuya sa sariling bitag. Bitawan niyo ako! Wala akong ginagawa! Si Doña Elena ang nag-utos sa akin! Sigaw ni Clara habang kinakaladkad siya ng mga pulis pabalik sa amin. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay nabahiran ng itim na maskara mula sa kanyang pag-iyak ng takot. Wala na ang mapanuyang ngiti. Wala na ang peking tamis.
Ang tanging natira ay ang hubad na katotohanan ng isang babaeng sumira ng pamilya para sa pera. Nang dumaan siya sa harap ko, tumigil ang mga pulis. Tumingin si Clara sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng poot at desperasyon. Catalina, please. Sabihin mo sa kanila na hindi ko sinasadya. I did it for the baby. I did it because I was scared. Clara, ang katarungan ay hindi nakukuha sa pagmamakaawa. Malamig kong sagot habang tinitingnan ang kanyang nanginginig na mga kamay. Dinala mo ang lason sa loob ng bahay ko. At ngayon, ang lason na yan ang kukuha sa iyong kalayaan. Huwag mang gamitin ang isang batang hindi naman totoo upang humingi ng awa. Nang mailayo na si Clara, hinarap ko ang investigador. Ano ang mangyayari kay Alejandro? Inobserbahan pa siya, architect. Pero ang dosage ng gamot na nakita sa bag ni Clara ay sapat na upang tuluyang maparalisa ang kanyang sistema. Mukhang hindi na siya makakabangon muli. Sagot ng pulis. Pumasok ako sa loob ng ICU sa huling pagkakataon. Ang tunog ng mga makina ay tila isang mahinang dasal. Nakaupo sa isang sulok si Doña Elena, nakatulala sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng mamahaling alahas ay nakapatong na lamang sa kanyang kandungan. Tila mga tuyong sanga na wala ng buhay. Wala na, Catalina. Wala na ang lahat. Bulong ni Doña Elena nang hindi tumitingin sa akin. Ang anak ko, ang pangalan namin, lahat ay gumuho na. Mama, ang pangalan ay maaari ninyong linisin, pero ang puso ay hindi. Sabi ko habang lumalapit sa kama ni Alejandro. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko ng 2 dekada. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim na katahimikan ang namamayani sa aking puso. Hinawakan ko ang malamig na kamay ni Alejandro sa huling pagkakataon. Pinalalaya na kita, Alejandro. Pinalalaya ko na ang sarili ko mula sa bawat sakit at bawat pait na idinulot mo. Ang bahay na itinayo natin ay gumuho na at hindi ko na ito muling itatayo. Ang mga anak ko ay lalaki ng may dangal. Malayo sa anino mo. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Alejandro habang siya ay nakapikit. Marahil ay naririnig niya ako. Marahil ay ito na ang kanyang paraan ng huling pagsisisi. Lumabas ako ng silid ng hindi lumilingon. Sa labas, naghihintay si Rafael. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang muka, nagbibigay ng isang mainit na liwanag na tila ba isang paanyaya para sa isang bagong bukas. Handa ka na bang umuwi, Catalina? Tanong ni Rafael habang inaabot ang kanyang kamay. Handa na ako, Rafael, pero hindi sa lumang bahay. Uuwi ako sa bagong buhay na ako mismo ang nagdisenyo. Sagot ko habang hinahawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Habang naglalakad kami palabas ng ospital, naramdaman ko ang sariwang hangin ng Maynila na humahaplos sa aking muka. Ang ingay ng mga sasakyan at ang gulo ng mundo ay hindi nabanta sa aking kapayapaan. Ang arkitekto ay natapos na sa kanyang huling proyekto ng paglilinis. Ngayon, oras na para sa pagpapatayo ng isang tahanang ang haligi ay katotohanan at ang bubong ay tunay na pagmamahal. 1 taon ang mabilis na lumipas, gaya ng hanging amihan na dumaan sa mga puno ng pino rito sa Tagaytay. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing hapdi ng apoy, kundi kasing lambot ng isang haplos. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bagong opisina, isang istrukturang gawa sa salamin, kahoy at katotohanan. Dito, ang bawat disenyo ay hindi na kailangang magtago ng anuman. Mama! Tingnan niyo po ang bago kong drawing! Ipinakita ko ito kay Tito Rafael. Sabi niya magaling daw po akong architect balang araw. Ang boses ni Marco ay puno na ng buhay. Malayo sa takot na nakita ko sa kanyang mga mata noong gabing iyon sa Maynila.
Lumapit ako sa kanya at hinalikan ang kanyang noo. Sa tabi niya, si Po ay masayang nagdidilig ng mga bulaklak kasama si Nanay Rosa. Ang aming munting paraiso sa ibabaw ng bangin ay hindi lamang naging isang bahay, kundi naging isang kanlungan ng mga pusong sugatan. Ija, may dumating na sulat mula sa abogado ni Doña Elena. Lumapit si Nanay Rosa, dala ang isang baso ng sariwang juice. Nais niyang humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Mag-isa na lang daw siya sa malaking mansyon at wala nang bumibisita sa kanya. Si Alejandro, tahimik na rin daw sa kanyang nursing home. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa langit na kasing asul ng dagat. Ang galit na dati ay parang isang mabigat na semento sa aking dibdib ay tuluyan ng natunaw. Nanay, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa atin. Pinalaya ko na sila sa aking isipan nung araw na iniwan ko ang wedding ring ko sa ospital. Wala na silang kapangyarihan sa kapayapaan ko. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking balikat. Si Rafael. Hindi na siya ang anino mula sa nakaraan. Siya na ang matatag na haligi na kasama kong nagtatayo ng pangarap. Ang aming partnership sa Reyes Architectural Soul ay hindi lamang tungkol sa mga gusali. Kasama niya, nakatayo na ang Bahay Kalinga, ang shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso na naging unang malaking proyekto namin. Tapos na ang huling inspection sa shelter, Catalina. Handa na silang lumipat sa susunod na linggo, nakangiting sabi ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa palhanga, isang uri ng tingin na nagpaparamdam sa akin na ako ay sapat, ako ay mahalaga, at ako ay malaya. Salamat, Rafael. Salamat sa pananatili sa tabi ko noong ang lahat ng pundasyon ko ay gumuho na. Bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Hindi ka naman gumuho, Catalina. Nag-renovate ka lang ng sarili mong kaluluwa. Sagot niya nang may kasamang mahinang tawa na nagpatibok ng aking puso sa isang payapang paraan. Tiningnan ko ang huling balita sa aking tablet bago ko ito tuluyang patayin. Si Clara ay kasalukuyan na nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan dahil sa pagnanakaw at tangkang pagpatay. Ang kanyang mga pangarap na itinayo sa kasinungalingan ay naging rehas na nagkukulong sa kanya sa dilim. Isang malupit na karma, ngunit isang katarungang dapat mangyari. Sa gabing ito, walang Noche Buena na may kasamang lason. Walang mga salitang gaslighting na dudurog sa aking pagkatao. Ang hapagkainan namin ay puno ng kwentuhan, tawanan ng mga bata, at ang simpleng pagkaing inihanda ni Nanay Rosa ng may tunay na pagmamahal. Habang pinapanood ko ang paglubog ng araw sa Bulkang Taal, isang mahalagang aral ang nananatili sa aking isipan. Ang isang bahay ay maaaring gibain ng anumang bagyo o kataksilan. Ngunit ang dangal at katatagan ng isang babae ay isang pundasyong hindi kayang tibagin ng kahit na sinong anay. Hindi kailangang maging marangya ang iyong tour. Basta't ang haligi nito ay katotohanan, tiyak na mananatili itong nakatayo sa kabila ng anumang lindol ng tadhana. Ako si Catalina Reyes, isang ina, isang arhitekto, at sa wakas, ang tanging nagdidisenyo ng sarili kong kaligayahan.